Magandang gabi po sa bawat isa once again. Kasama niyo na naman po ang inyong gwapong DJ here at Dubai. And of course, pasasalamatan po natin ang ating letter sender from the Philippines. Maraming salamat po, Ma'am Mariam, for allowing me sa napakagandang istorya ng iyong pinagdaanan. And of course, maraming salamat din po sa mga quotes na ipinadala mo para po sa amin. Ang hashtag po natin, pagod ka na bang magmahal? Samahan niyo po ako guys at tuklasin natin ang pinagdaanan ni Ma'am Mariam sa mga quotes na talaga namang hitik na hitik sa bunga at pag-aaral ng ating buhay. Maraming salamat po, and please don't forget naman po, please like and share and subscribe po sa ating mga video, sa ating mga palabas para mas marami po kayong malaman tungkol sa buhay. And of course, samahan niyo ako. Kung pagod ka na, bitawan mo na. Hindi yung nagpapakatanga ka, madami pa namang iba, mas better sa kanya. Tama. Huwag na huwag mong ipipilit ang isang bagay kasi baka dumugo. Sa madaling salita. Pero kung napagod ka na pagdating sa pag-ibig, kailangan mo mag-let go. Huwag mong pabayaan na patuloy kang masasaktan, patuloy kang nahihirapan, pero minsan, kailangan mo ring ipaglaban. Kung bakit mo sila ipinaglalaban, it's because of your kids. Kaya patuloy kang lumalaban sa hamon ng buhay, pero minsan talaga nakakapagod ang magmahal. Kung patuloy ka lang ding sinasaktan, kung patuloy ka lang ding nahihirapan, lalo na yung emotion. Napakahirap po. Kapag dumating sa point, yung emotion sa ating buhay. Yun ang pinakamahirap. Alam mo kung bakit? Kasi di mo alam ang pwedeng mangyari sa'yo. Pwedeng ma-depress ka. Depression is napakahirap pong pagdaanan. Kaya dapat talaga, kapag may mga pinagdaraanan ka, kailangan isinasama mo lagi sa sarili mo. Marunong kang tumawag sa taas. Kasi, at least baka doon, kay Lord, lahat ay posible. Baka yung pinagdaanan mo, pwedeng mabigyan niya ng solusyon. May mga taong pwedeng tumulong sa iyo. Hindi masama ang mag-share ng mga problema na iyong pinagdaraanan. Kung napapagod ka, pwede ka namang bumitaw, pero sa pagbitaw mo, sana pag-isipan mo mabuti. Sabi nga nila, kung pagod ka na, pwede namang sumuko, pero hindi pwedeng bumitaw. Kaya lang na minsan talaga, may mga tao na napagod na, nawala na. Yung talagang paulit-ulit na ginagawa sa iyo. May tama pa talagang tao na darating sa iyo. Yung mas better na hindi ka na masasaktan, hindi ka mahihirapan, darating talaga yun sa iyo. Ang kailangan mo lang talaga magtiwala. Habang nasa iyo pa ang taong mahal mo, alagaan mo. Huwag mong hayaan dumating yung araw na pinagsisihan mo na wala na siya at sabihin na sa iyo, ikaw kasi pinaubaya mo ako, 'di ba? Minsan talaga, honestly, napapabayaan mo yung taong nagmamahal sa'yo. Mas napapansin mo na inaakala mo yung mga taong inakala mo naman na nagmamahal sa'yo. Pero hindi naman sila yung totoong taong nagmahal sa'yo. Pero yung tunay at tapat at busilak na nagmahal sa'yo, sila yung napabayaan mo. Minsan talaga marami tayong pagkukulang sa partner natin, sa buhay natin. Aminin natin. Minsan kahit may asawa ka na, kahit may pamilya ka na, may boyfriend, may girlfriend, may mga pagkukulang pa rin tayo sa kanila. Pero ginagawa naman natin, we are trying our best na mapunan po natin yung mga pagkukulang natin para sa kanila. Bilang isang pamilya, diba syempre, you've been supporting the family. So kailangan lahat ng mga pangangailangan nila, you will provide to them. You are the provider. Kasi ikaw yung tatay. And of course, sa isang relasyon, dapat give and take. Hindi kailangan siya lang yung take ng take at ikaw naman give ka lang ng give. So dapat parehas. We need to be balanced. Both of them. Give and take, babae at lalaki para magkasundo at magkaunawaan. Yun po ang dapat. Kaya kapag nagmahal ka, huwag mong ipauubaya sa iba ang taong minamahal mo at the end. Baka po magsisi ka at ikaw lang din ang mahirapan. Mali pala ang naging desisyon ko. Kaya wag padalos-dalos sa decision making. Think 100 times before you did a decision in life.
Importante pa ba yung I love you? Para sa akin kasi, mas importante ka paano mo masasabi yung word na I love you kung wala ka na. Di mo na yung masasabi kasi wala na yung tao na minamahal mo. Pinabayaan mo siya na mawala sa'yo. Or sumakabilang buhay na wala na lang siya. Hindi mo naman nasabi na mahal kita. Ngayon, nawala na siya. Ngayon mo lang sinasabi na mahal kita. Bakit nung buhay hindi mo pa sinabi, mahal na mahal kita? Ngayon wala na, saka mo lang sinabi. Do you think, maririnig pa ba nila yon? Wala na sila sa mundong ibabaw. Hindi mo na kayang iparamdam. Hindi mo na kayang ibalik yung mga panahon na nawala at nasayang. Kaya nga dapat iparamdam yung pagmamahal sa mga tao habang kasama mo siya. Huwag kang mapagod na magsabi ng nay, tay, ma, pa, mahal kita. Anak, mahal kita. Nay, tay, I love you. Hindi mo kailangang mapagod na sabihin kahit paulit-ulit na parang sirang plaka ka na para sa kanila kasi ipinararamdam mo lang yung tunay at totoong pagmamahal mo para sa kanila. Kapag wala na, hindi mo na maibabalik at di na niya na rin mararamdaman lahat ng sinasabi mo. Kaya habang nandyan pa yung tao, iparamdam mo yung pagmamahal na para sa kanila. Hindi yung kapag nawala na sa kamo sana, nasabi ko yung pagmamahal na para sa kanya. Hindi mo namang ginawa nung buhay pa siya. And kung nawala na siya sa'yo kasi it's your decision na umalis siya, ikaw naman yung nag-decision, bago ngayon nagsisisi ka, may mali sa'yo. Kaya nga dapat hinay-hinay sa lahat ng bagay. Ang lahat naman ay may kanya-kanyang solusyon at ang lahat naman ay kayang bigyan ng paraan ang pinagdaraanan. Ang kailangan lang natin magtiwala at manalig sa taas. There's help. Alam ko, pagod ka na, hindi mo kailangan magkunwari. Malakas ka, okay lang, mapagod, okay lang umiyak, huwag ka lang susuko, laban lang. Di ba? Lalaban at lalaban ka pa rin. Minsan masasabi mo, kakausapin mo nga honestly, kinakausap mo yung sarili, kaya ko pa ba? Kaya ko pa bang ipaglaban ang pagmamahala namin? Kaya ko pa ba? Usuko na ako. Bibitaw na ba ako? Diba? You've been asking to yourself. Kahit napapagod ka pero lumalaban ka. Pero mahirap magkunwari sa sarili mo. Kung talagang hindi mo na kayang lumaban para sa kanya. Paano kung ikaw na lang yung lumalaban? Kasi pagod na pagod ka na eh. Sa lahat ng pinagdaanan mo, sa lahat ng pain na pinagdaanan mo sa kanya, napagod ka na. At ang tanong doon, sumuko ka na rin. Hindi mo na kayang lumaban. Kasi naramdaman mo yung sakit at hirap na ibinuhos mo sa kanya, baliwala lang pala pagdating ng araw. Kaya sana, sasabihin ko sa sarili ko, mapagod man ako pero sa tamang tao. Hindi yung napagod ako doon pala sa walang kwentang tao na ibinuhos ko ang lahat para sa kanya at the end, ako lang din pala ang mahihirapan at masasaktan. Mahirap ang magkunwari sa sarili natin. Maging totoo po tayo. Kasi kung nagkukunwari ka lang, hindi ka magiging masaya sa buhay mo. Patuloy mo lang niloloko ang sarili mo. Aminin mo, kahit gaano pa kasakit, mapapagod ka pa ring umiyak. Yung tipong ang mga mata mo na yung mismong sumusuko. Sabi nga nila, ang pag-iyak ay may hangganan. Hindi pwedeng iyak ka ng iyak. Mga araw, mga oras, minuto na sasayang mo dahil sa kaiyak yung may nangyari ba? May nabago ba? Diba ang kailangan mo nga humanap ka ng solusyon sa isang bagay, mabigyan mo ng solusyon ang iyong pinagdaraanan, hindi kailangang iyak ka ng iyak, mukmuk ka ng mukmuk, walang mangyayari sa iyong maganda. Ang kailangan mo, nagising ka na. Tama na ang pag-iyak, pagbangon mo, panibagong bukas at panibagong pag-asa ang kailangan mong harapin. Huwag kang susuko sa buhay na ating pinagdaraanan. Pwedeng umiyak, pero may hangganan ng pag-iyak. Hindi pwedeng iyak ka ng iyak lagi. Huwag mong intayin na mapagod siya
ng effort para sa'yo bago mo ma-realize mahalaga pala siya sa buhay ko. So dapat wag mong pakakawalan yung mga tao na nag-effort, ginawa ang lahat para sa'yo bago babaliwalain mo lang sila. May mali sa ugali mo, may mali sa sarili mo. Dapat yung mga tao na yun, pinahahalagahan mo. Kasi sila yung nag-effort na ibigay ang lahat ng pangangailangan mo. But at the end, siya lang yung iiwanan mong luhaan sa isang tabi. Pero may mga tao talaga na minsan na magulang sa madaling salita, yung pagiging mautak, yung pagiging gusto nila sa kanila lang ang lahat. Pero sana ma-realize mo, kaya sila nag-i-effort, kaya nila pinapakita yung pagmamahal sa'yo. Kaya hindi sila napapagod kasi mahal ka nila. Ikaw hindi ka naman nakiglalaban. Pinababayaan mo lang siya kasi ang mahalaga sa'yo, yung sarili mo lang. Pero hindi mo pinahalagahan yung mga taong laging nandyan sa'yo. Pahalagahan mo sila. Yung effort na ipinagkakaloob sa'yo, you deserve. But, of course, hindi naman sila humahangad na suklian mo sila. Ang kailangan lang, irespeto, igalang mo sila, na sila yung mga taong nagbigay ng pagmamahal at pag-aalaga sa'yo. Pero yung effort, kahit kailan hindi mo yan kayang bayaran kahit magkanong salapi. Dahil yung effort na yan ay bukal sa kanyang puso na kahit pagod na siya, sa buhay patuloy pa rin siyang lumalaban para sa inyong dalawa. Pero ikaw, huwag mong isuko ang laban. Hindi ganun kadali ang laban ng buhay. Ang kailangan, mabigyan ng solusyon lahat ng ating pinagdaraanan. Walang perpekto sa mundong ibabaw. Mapagod ka man, pero huwag kang susuko. Mapagod kang magmahal sa kanya, pero patuloy kang lumalaban. Isipin mo, hindi mo ito ginagawa para sa sarili mo. Hindi ka nagiging manhid para sa sarili mo. Ginagawa mo ito kasi you love your family. Pero kung hindi mo na kaya, pwede ka naman sumuko. Pero sana pag-isipan mo pa rin. Kasi at the end, alalahanin mo may mga anak ka na pwedeng masaktan sa magiging desisyon na gagawin mo. Mahirap ipaunawa sa mga bata ang mga pinagdaraanan nating matatanda. At hindi agad nila yan mauunawaan. Darating ang panahon, baka masisi ka pa nila. Kaya dapat kapag napagod kang magmahal sa partner mo, pwedeng ihuminto. Pwede mag-time break. Sa madaling salita, as a prayer to Him. Bigyan ka ng liwanag ng pag-iisip para lahat ng mga solusyon maibigay sa iyo. At kung kayang ayusin ang isang problema ng isang pamilya, wag na wag kang mapapagod magmahal para sa pamilya na ibinigay sa iyo. Mahalin mo ang mga biyaya na patuloy na dumarating sa ating buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po may natutunan na naman kayo na aral, leksyon sa ating hashtag, pagod ka na bang magmahal. Maraming salamat and God bless us all.